Ayan, so ulitin ko yung discussion. Nakalimutan ko palang i-on yung microphone kanina. So, ulitin natin from the top. Okay, so bago natin simulang i-compute or isagutan yung mga sinend ninyo, it is good na alam muna dapat natin yung pinanggagalingan ng bawat equation na meron tayo para mas madali natin or mas ma-appreciate natin yung pinanggagalingan ng bawat tanong na yan or yung theory dapat alam natin what's behind para mas madali na lang sa atin yung magiging illustration or yung pag-apprehend natin ng mga problem kapag natanong na sa atin yon. So, ang topic natin for today is about sa linear inequality. So, ano ba yung ibig sabihin nito or ano ba yung topic natin or tungkol saan ba yung topic natin? So, hindi na bago sa atin to. Kapag sinabi natin linear, that would be x or with any variable or with any numbers. Pero never siyang magkakaroon ng exponent. Hindi siya pwede magkakaroon ng squared, ng raised to 3, 4, and so on. So, pwede siyang magkakaroon ng number dito. Kahit fraction yan or whole number, positive or negative, pwede. Pero never siyang magkakaroon ng exponent. Kasi nga, linear yung pinag-uusapan natin. And when we talk about inequality, dyan napapasok yung less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. So, yan yung magiging symbols na gagamitin natin for this equation. And ano ba yung sinasabi ng mga symbols na yan? So, kung saan siya nakabuka, it means mas mataas yung number na yon. So, 4 yan. So, ang number na pwedeng mapunta dito, it's either 3, 2, 1, or negative values. Gets? Kasi doon siya nakabuka kay 4 eh. So, it signifies na kung saan nakabuka yung isang certain symbol, doon yung mas mataas na value. Yun lang yung lagi nating tatandaan dito. Gets? So, paano naman ginagamit yung less than or equal to o kaya greater than or equal to? So, dyan napapasok yung mga x natin. Mga x. So, kung ganyan siya, 2, it just means, since nakabuka siya kay 2, ang pwede niyang maging value would be 2 kasi x is less than or equal to 2. So, pwede pa rin maging value yung 2. Pwedeng maging 1, pwedeng 0, negative 1, negative 2, and so on. So, pababa. Kasi mas mataas si 2 eh. So, ang pwedeng maging value ni x, itong mga to. And so on. So, pwede rin si 2. Siyempre, ba't di ko siya nabilugan? Pag kabila naman is greater than or equal to 2, ang pwede niya maging value, siyempre, first 2. Pwede rin 3, 4, 5, and positive value. So, hindi siya pwede magkakaroon ng negative value kasi hanggang 2, kumbaga, cut off na si 2. Hanggang 2 ka lang. Hanggang dyan ka lang. Gets? So, yun lang yung tatandaan nyo. Kung saan siya nakabuka, yun yung mas mataas na number. Okay, so try na nating sagutan. Ay, wait. May isa pa akong diniscuss kanina. So, sa mga symbol na ito, pag nag-shade tayo sa graph mamaya, unshaded ito, itong dalawang to lang yung shaded. Bakit? Kasi it signifies na kasali sila sa number na yon. Let's say for example, yung katulad ng sinabi ko kanina, magkaiba si x is less than 2 kay x is less than or equal to 2. So ito, pwede niyang maging value si 2. Unlike dito, ang pwede niya lang maging value ay 1, 0, negative 1, and so on. So hindi kasali si 2. So unlike dito, kasali si 2. Sa kabila, hindi kasali si 2. So cut off lang si 2. And dito naman, ganun pa din. Hindi kasali si 2. Kasali na si 2 kasi nakabuka siya kay x. So, lahat ng mas mataas kay 2 na pala. So, that would be 3. Hindi pala siya kasali. Ayan. Yan yung main difference nila. So, sa may mga equal, dun tayo makakakita ng shaded part. Okay. So, try na natin sagutan. Number 1.
3x plus 5 is greater than 8. Okay, so may unique feature pala to na diniscuss ko din kanina. Sorry, medyo nakakalimutan ko na yung mga sinabi ko kanina at inuulit ko na lang din siya ngayon. So, let's say for example, yung unique characteristics na to, paano natin siya ginagamit? So, let's say for example, plus 3 plus 5. Ayan. Let's say, ito ba yung sagot? Ay, hindi. Okay, iba. So, ito for example. So, kapag ganyan, same pa din ang gagawin. I-solve mo pa din siya, divide ka pa rin ng 3. So, x is greater than or equal to 8 over 3. Ganyan pa din. Pero once na magkakaroon ng negative symbol, yung may kasama kay x, i-flip dapat natin yung, i-flip dapat natin to. So, magiging positive 3x, i-flip natin siya. Hindi siya pwedeng basta-basta i-divide mo na lang kay negative 3 para maging positive si x. No. Kailangan mo siyang i-flip para magpalit ng symbols. Then, magpapalit din ng symbol yung nasa kabilang side. Gets? So, hindi siya basta-basta i-divide mo or what. So, kailangan mo siyang ganyanin. So, tsaka mo pa lang siya dapat isi-simplify into that one. Ayun lang. Same na ng feature sa equality. So, di ba sa equality, equal lang yung gamitin natin. Pero dito sa inequality, ito yung mga gagamitin natin symbol. Hindi tayo pwede magkaroon ng equal na symbol. Okay, so try na natin sagutan to para mas ma-appreciate natin yung mga sinasabi ko. So, ito, hindi tayo pwedeng mag-flip dito kasi positive naman yung kasama ni x. So, that would be 3x. Ilipat mo si 5 sa kabila para si 3x lang yung maiwan. Greater than pa din yung symbol, 8 minus 5. Bakit negative 5? Kasi nilipat natin siya sa kabila. So, that will be 3x is greater than 3. Divide both sides kay 3. 3. Cancel, cancel. X is greater than 1. So, yan na yung sagot natin. So, paano natin siya i-graph? First things first, kailangan mong hanapin nasan si 1. Ito siya, positive 1 eh. Then, saan po siya nakabuka? Yun yung tanong. So, since nakabuka siya kay x, so dapat mas mataas kay 1 yung mga sagot. And ano yung mga mas mataas kay 1? Syempre, all positive values aside kay 1. So, sa number 2 na tayo. Number 1, number 2. X minus 4 is greater than, is less than or equal to 8. Baka hindi kayo malito kung less than or greater than. Di ba ganyan siya? Yan yung L. I mean less than kasi parang L siya. So ito, greater than. So less than or equal to, greater than or equal to. Okay, try na natin tong i-solve. So ganun pa din, ililipat pa din natin si x sa kabila, si 4 sa kabila. 8 magiging positive 4 pa kasi x lang yung gusto natin maiwan. X is less than or equal to 12. Yan na po yung sagot. So hanapin natin siya sa graph, asan si positive 12. Ito po siya. Try natin yung... Ayan siya. So, since nandun siya and sabi nakabuka siya kay 12 and greater than or equal to, mas mataas dapat si 12. So, shaded siya kasi may or equal to. Then, ang shade natin ay pababa. Kasi nakabuka siya kay 12, di ba? So, dapat yung value ay mas mataas si 12 lagi. So, ang magiging value ni 12 ay ni x. Pwedeng 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, and so on. So, number 3 na tayo. Number 3. That would be negative 2x plus 6. Ito na yung special feature. So, since nag-negative value na yung kasama ng x, mag-flip na tayo. Tama ba yung symbols ko? Okay. So, magiging positive 2x minus 6, flip, negative 2. So, yung negative 2, mag-flip siya, maging positive na siya. Yung positive, maging negative. Yung symbol natin, yung symbol natin, nagpalit din. Then, yung positive 2, naging negative 2. So, ito na yung magiging base formula natin. So, since yan na yung base formula natin, ganun pa din. Ilipat pa din natin si negative 6 sa kabila. So, magiging negative 2 plus 6. So, since, pwede na natin siyang i-simplify.
that would be 4. Kasi 6 minus 2 is 4. Divide both sides kay 2. 2. Baka makancel. X na lang may iwan. So, hindi pala to equality. Ayan. 2. Ayan. So, yan na yung sagot. X is less than or equal to 2. So, i-graph na natin siya. 2. 2, 2, 2, 2, 2. This one, positive 2 naman yung sagot, diba? Ayan. Shaded din dapat siya. Kasi less than or equal to 2. So, nakabuka siya kay 2. So, it means pababa yung magiging trend ng graph natin. So, punta na tayo sa number 4. Number 4. Sorry, mas mabilis yung naging discussion ko ngayon compared kanina. Ayan. So, ano yung gagawin natin dito? Kailangan ba natin mag-flip? The answer is no. Kasi positive naman yung value nung kasama ng x natin. So, ilipat lang natin si 1 sa kabila. So, that would be 1/2 x is less than 35 plus 1. 1/2 x is less than 36. So, ngayon, paano ba natin makakancel si 2? Since naka-divide siya, kailangan natin mag-times. Kasi 'di ba kapag nagka-cancel tayo kanina katulad dito, cancel natin si 2 para si x lang may iwan. Pero this time, kailangan natin siyang i-times kay 2 para makancel si 2. So mawawalan na yung fraction natin. X na lang yun nandyan. Kahit 1x yan, 'di ba hindi na natin sinusulat si 1. So x na lang yan. So ganun pa din yung symbol, 72. 36 times 2, 72. Okay. So, mag-shade tayo ng 72. So, I guess, walang 72 dito, wala nga. So, yung 72, makikita natin siya dito sa part na to. So, kapag nag-graph tayo, unshaded siya. Ayan. Then, since nakabuka po siya kay 72, so, lahat ng mababa kay 72. Yan, ganyan yung magiging shade. Pero since ito lang yung graph, pwedeng hanggang dito na lang yung guhitan ninyo. Okay. Or pwede nyo din idagdag yung 72 as is na ganyan. Okay, so lipat na tayo sa number 5. Number 5. 5x plus 3. Ito yung magandang tanong. Ayan. So kapag ganito, kailangan mo munang pagsamahin lahat. So kung ano yung mas mataas na may variable, so, ito, mas mataas si 5x kumpara kay 2x. Si 2x yung ililipat mo. So, it means, ililipat mo si 2x sa kabila, si 3 sa kabila. So, mamaya natin malalaman kung mag-flip tayo. So, that would be 5x minus 2x. Bakit na minus? Kasi nilipat mo siya eh. So, greater than pa din yung value natin. So, negative 3 and ba't nag-quit ako? Negative 7. Okay, so, simplify lang natin. Positive 3x. Okay, hindi tayo mag-flip. Ayan. So, ayan na yung magiging equation natin. Divide both sides kay 3. 3. Cancel. X is greater than 3.33. That would be negative for sure. Okay. Ayan yung magiging answer natin. So, let's try to graph. Graph natin si negative 3. So, ito yung 3. Ito yung 3.3 sa gitna niya, syempre. Ayan. Shaded ba? Syempre hindi. Ang nakabuka siya kay x, so dapat higher siya kay negative 3. So, pwede siyang maging negative 2, 0, 2, 4, 6, 8, 1, 5, and so on. Basta all positive, and ang negative lang would be yung negative 3, negative 2, negative 1. Then, positive value na lahat. Punta na tayo number 6. That would be 4 minus x greater than or equal to 10. Okay, first things first, kailangan mong i-flip kasi negative yung value ng x. Okay, so magiging negative 4, positive x, is greater than or equal to 10. So, simplify ulit. X is greater than or equal to 10 plus 4. Bakit? Kasi, wait. May mali ba akong ginawa? May mali. Negative 10 dapat to kasi nagpalit nga tayo ng symbol. Okay. So, x is negative 10 plus 4. So, x is greater than or equal to negative 6. So, yun na yung sagot.
x is greater than or equal to negative 6. Ayun, si negative 6. Shaded dapat siya. Then, saan siya nakabuka? Kay x. So, it means from there to here, yung magiging graph natin. Gets? Okay, so number 7 na tayo. Negative 3x plus 9 is less than 0. Ayan, so same criteria tayo. Kailangan natin mag-flip kasi negative value si variable natin ng x. So that would be positive 3x minus 9, flip 0. Si 0, kailangan ba natin siyang i-negative? Siyempre hindi. Wala namang symbol si 0 kung positive or negative. So, kailangan natin ilipat si 9 sa kabila para ma-simplify natin. So, 3x is greater than positive 9. Divide both side by 3 para ma-cancel. X is greater than 3. So, yun yung sagot. X is greater than 3. San si 3? Ito po siya. Ay, ganun. Yan. Then, saan siya nakabuka? Kay X. So, ibig sabihin, higher than 3, pero hindi kasali si 3. Pwedeng 4, 5, 6, and so on. So, number 8 na tayo. Ayan, madaling na natin at low bat na pala ako. Okay, 2x minus 3. 2 quantity of x minus 3 is greater than 4. Okay, so first things first, kailangan natin siyang i-distribute. Si 2, distributive property. 2x minus 6 is greater than 4. Bakit? Kasi 2 times x, 2x, 2 times negative 3, negative 6. Then, same symbol pa din, is equals to 4. So, 2x, ilipat natin si 6 sa kabila para maiwan si 2x. Then, since negative siya dyan, magiging positive 6. 2x is greater than 10. Divide both side by 2. X is greater than 5. Okay, hindi siya greater than or equal to. Greater than 5 lang po siya. Okay, saan si 5? Ito po siya. Then, saan siya nakabuka nga? Okay, X. So, from here to here, so the values must be, hindi pwede maging 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on lang siya. So, hindi siya shaded, so hindi siya kasali. So, it means, kung ito, shaded si negative 6 dito, pwedeng maging value si negative 6, negative 5, 4, negative 2, 0, 2, 4, 6, and so on. Pero kapag unshaded, hindi siya kasali. So, ang shade natin ay circle lang siya, hindi siya shaded. So, number 9 na po tayo. Number 9, 3x plus 12. 3x plus 12 greater than or equal to 6. Greater than or equals to 6. Ayan, so magpi-flip pa tayo, the answer is no kasi positive naman si 3x. Magsisimplify lang tayo. 6 minus 12 kasi naglipat tayo. Ay, simplify muna natin pala. 3x is greater than or equal to negative 6. Divide both side by 3. 3. Cancel, cancel. X is greater than or equal to negative 2. So, yan na yung magiging sagot. So, i-plot natin siya. So, saan si negative 2? That would be this one. Then, saan po siya nakabuka? Kay X. So, it means shaded siya first. Sorry. Then, from here to here. Yan. Okay, last item. Number 10. Siguro dito ko na lang sa baba ilalagay. Number 10. 7 minus 2x greater than or greater than lang pala. Less than 3x minus 8. Ayan. So, magpapalit ba tayo? The answer is, i-check muna natin. Pagsamahin muna natin yung magkakapareho. Since mas mababa ito compare dito, siya yung ililipat natin. Then, ito yung ililipat natin sa kabila. Okay? So, to do that, 7 positive 8 is less than 3x plus 2x. Bakit plus? Kasi negative siya sa kabila. Okay, 7 plus 8, that would be 15 is less than
5x. Divide both side by 5 para makancel. The answer would be x 3 is less than x, or pwede mo rin siyang x is greater than 3. Basta, laging nakabuka kay x. Okay? So, hanapin na natin siya. Uy, hindi siya... Ayan, tama. Akala ko naka-greater than or equal to. Okay, so hanapin muna natin si 3. This would be here. Hindi siya shaded kasi hindi naman or equal to. Then nakabuka po siya kay x, so it means higher dapat si x kay 3. Yan. That would be all. I hope you you can follow sa mga diniscuss natin. Thank you very much. Bye.